Hi Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, welcome po sa ating channel. Ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 2, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong March 2, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? I think lumabas to sa iyo, sa inyo, yung kahapon na reading, March 1, 2024, so check nyo. This is ideas, marami kayong ideas. Nag-iisip kayo ngayon? Thoughts, marami kayong iniisip kasi marami kayong ideas. Nagkaroon ng clarity dito. Nagkaroon ng hope and healing. Mas lumaki yung dreams mo sa buhay. Puro pag-iisip ngayon. Tapos humihingi kayo ng guidance po. Nagkaroon kayo ng vision. Kasi kung may plano kayo, marahil meron kayong project or may gusto kayong i-achieve, nag-set kayo ng goal. I think kahapon pa to eh. So hanggang ngayon, nag-iisip kayo, nagpaplano kayo kasi marami kayong ideas. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 2, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Lumabas din ito. Wisdom message. Lumabas din ito kahapon. So, check nyo talaga yung March 1, 2024 nyo. Kasi hanggang ngayon, lumabas. Dalawa talaga sila na lumabas. Naka-receive kayo ng wisdom message mula sa inyong matalik na kaibigan, malapit na tao. Pwedeng parents mo ito, elders, mentor. Or maaaring ikaw yung nagbigay ng wisdom message sa kapwa mo. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 2, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Pasensya na po sa ingay. Maingay po yung pusa sa labas. Okay. May nakita ko ditong pamilya nag-uusap regarding sa bahay nyo. Parang gusto nyo mag-reconstruct ng bahay or ibenta yung property or bibili ng property. Basta po nagkaroon ng pag-uusap dito. May bonding din, syempre. Family bonding, kasama na yan. Tapos some of you, magkapag-isip lang kung nasa bahay kayo. Staycation pa rin to eh. I think lumabas talaga to. Itong tatlong ito. Whether sa weekly nyo or kahapon, March 1, 2024. So, check nyo. Nag-uusap kayo regarding sa bahay. Yung family. Pwedeng magkaroon kayo ng pag-aayos dyan sa bahay nyo, sa kusina, sa sala pa. Or bibili kayo ng property, may balak kayong bumili ng property, or may balak kayong ibenta yung property.
Tapos nagkaroon ng bonding dito. Tapos, ayun, nag-staycation kayo. Some of you nag-staycation kayo sa bahay. Baka ramdam lang kayo ng comfort zone kapag kayo nag-stay sa bahay. Makalma lang kayo, makaramdam lang kayo ng relaxation pag nasa bahay kayo. Okay? Ano po ang mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024? Ang ganda. Expect the miracle. Expect the wonders to emerge. May darating po na milagro. Ang ganda. Ano pa po ang mensahe? Focus lang po daw kayo sa inyong goal sa buhay. Staying focused, hold the course. Meaning to say, nasa tamang landas po kayo. So, ang sabi po dito, stay focused at may magaganap na milagro. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024? Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung mga bagong upload po natin, lalo na yung March 2024 monthly Gabay Tarot reading nyo po. Separated video po iyon, Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong March 2, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May gustong makipagkita sa inyo ngayon? As in now na. This is your past person na nakarealize at gustong humingi ng tawad sa iyo. Gusto niyang humingi ng tawad sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Gusto niyang makipagkita. Gusto niyang makipag-connect sa inyo. Kung may trauma man. Kung may trauma pa rin po, better na kung nag-ask ito ng forgiveness. But I suggest na patawarin niyo lang po through your mind and heart na hindi na kailangan na mag-usap po. Kasi iba yung impact ng trauma yung response ng katawan. Lumabas to kahapon or sa weekly nyo, so check nyo. Andito pa rin yung energy niya. So kung ayun kung gusto niya makipagkita, kung may trauma talaga, masisense nyo yan ma-observe mo yan sa katawan mo. Kung iba yung response ng katawan mo sa iyong iniisip, then wag mo na. Pwede naman siyang
pwede nyo naman siyang patawarin through your mind and heart. Kasi yung first priority natin dito is inner peace, right? Inner peace and to take care of yourself palalo and self-love. So, kailangan natin na on guard tayo. Lalo na't iba yung response ng katawan natin. Iba kasi yung trauma Kung merong trauma ha. Kung walang trauma, kung feel mo naman na kausapin tong taong ito, so be it. As long na handa kayo. Handa kayo. Kasi, ito lang yung lumabas Gusto lang niyang humingi ng sorry. Hindi ko na, not unless kung makuha ko yung, pangalan niya at yung makita ko yung mukha niya. Yan, masasabi ko na kung ano yung talaga yung intention niya. Pero dito is gusto niya lang humingi ng tawad. Hindi ko nakita kung sincerity ba ito or hindi. Kung sincere ba itong taong ito or hindi. Ayun, guard yourself. Kung gusto niyo makipagkita sa kanya, go ahead. Kasi this person is seeking forgiveness and gusto niya makipag-attach or connect sa inyo. So gusto niyang pumasok sa inyong ang tawag dito, buhay. Pero kung kayo kung in relationship kayo, kung may partner na kayo, so better na wag na lang kasi may karelasyon may karelasyon kayo at hindi nyo alam kung ano yung intention niya talaga. So, at the end of the day, kayo naman po yung magdesisyon yan. Andito lang po kami na magbigay gabay sa inyo. May nakita rin ako dito na hindi kayo kontento sa inyong sitwasyon ngayon. Gusto nyo pang mag-level up pa. Pero, okay. Gusto nyo bang mag-level up pa? Kaya nagpaplano kayo dito para mas mag-level up pa kayo. Which is good. Yung iba is gusto nyo mag-level up sa inyong posisyon sa trabaho. Ito yung mga taong kayo po ang mga willing nang maglumabas sa comfort zone nyo. Gusto nyo mas umasenso which is very good. There is something better for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Kaya kung na-disappoint kayo sa mga nangyari, sabi po ng card na this is only temporary. Okay? Pero nakikita ko naman iniwasan mo tong taong ito. Yung makipag-connect sa inyo. Tapos may naalala kasi kayo sa past. May naalala kayo sa posisyon nyo ngayon. Ganon. Nag-iisip kayo. Actually, nag-iisip kayo kung makipagkita kayo sa taong ito or hindi. Kung nagdadalawang isip kayo, nako. Pag-isipan nyo po na mabuti. Kasi kung interested ka talaga, hindi mo na kailangan pag-isipan. Go kayo agad yan. Kasi some of you, Gemini, Libra, and Aquarius is most likely aggressive. Pero some of you lang hindi naman general lahat talaga. Okay? Okay. Sabi po ng card dito sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius, na it's time to reach out for support and connection. Use your intuition also to guide you towards the meaning that resonates. So, pag-isipan nyo talaga ng mabuti yung mga plano nyo sa buhay. Huwag nyong i-rush. Parang walang sisi. Kung i-rush kasi, syempre, walang solid plan yan. Meron naman akong plano, then make it sure na solid talaga yan. Okay. Nakikita ko dito na hindi kayo madaling magtiwala. Itong bumalik na tao, nafe-feel ko ngayon na anoy ka. Naanoy ka. Bakit pa ito bumalik? Parang ganun. Bakit pa ito bumalik? May siguro to. May kailangan siguro to.
So, kailangan nyo talaga maging wiser ngayon kasi itong taong ito, niloko ka na before. So, kailangan talaga maging wiser kayo. Actually, medyo nalungkot kayo. Nalungkot kayo kasi bakit ngayon pa? Ganun. Pero some of you nagkaroon ng isolation talaga kasi gustong mag-isip. Mag-isip ng mag-isip, magplano ng magplano. Tapos, ingatan nyo lang po yung sa sobrang pag-iisip, yung over na. Kasi alam nyo naman, nakakasama na yan sa inyo. Kasi itong si Gemini, Libra, and Aquarius, strength talaga niya tong, maraming ideas. Blessings yan eh. Tapos, kasi matalino kayo. Gusto nyo perfect yung situation, kaya gusto nyo magplano na magplano. Pipili kayo kung alin ba doon ang mas maganda sa kanila. Ganun. Gusto nyo maging perfect. Hindi naman yan masama. Kasi expectation talaga yan sa mga matatalino. Matatalino na oka. Oh. Gusto nyo best eh. Kasi sayang naman 'di ba? Marami kayong ideas tapos pumili kayo na hindi talaga best. Gusto niyo best. Yung pinaka the best. Ganun. Tapos wag niyong hayaan na mag-overthink kayo or mag-overanalyze kayo kasi nakikita ko dito maghahatid ito ng kalituhan. Nagkakaroon na kayo ng hesitation yan, ma-confused na kayo. So, ayun, don't anong tawag nito? Huwag kayong mag-isip ng sobra. And don't expect too much. Syempre, don't expect too much. Kasi may mga cons and pros na sa bawat sitwasyon na pipiliin nyo. May challenges dyan. Every situation talaga na merong cons and pros yan. So, ayun, huwag kayong mainip or huwag nyong i-rush pag planuhin. At saka, take your time. Don't rush things. Kasi nakikita ko dito baka bahay to eh. So, malaking budget yan. Malaking budget yan. So, take your time. Okay? Wag nyo pahirapan yung sarili nyo. Walang masama sa magkaroon ng ambisyon, goal sa buhay. Kasi kung ako naman magkaroon ng goal sa buhay, dyan ako magcha-challenge eh. Baka sa inyo rin, di ba? Wag lang kayo mag-isip ng sobra. Kasi nakakasama na yan sa inyo. Okay? Medyo nalungkot kayo sa isang tao na nag-approach sa inyo. Parang, bakit ngayon pa na okay na ako, ganun. Kasi naka-realize nga, nasa sense ko na parang selfish yung taong yun. Hindi niya minamatter yung feelings mo. Ganun. Na noon, nasaktan ka nang dahil sa kanya, na alam niya. Tapos, ganun na lang, babalik tapos hihingi ng sorry. Yes, hihingi ng sorry. For what? Pas, katagal-tagal na yun. Yung iniisip mo na anoy ka dito, nafe-feel ko yung annoying, yung nafe-feel ko yung naiinis kayo, nafe-feel kayo na medyo nalungkot kayo na it's too late, ganun, it's too late. Pero hindi nyo pinapakita. Hindi nyo pinapakita yung totoong emotion nyo. Parang, nakikita ko kasi yung isolation dito. Okay? And baka kailangan nyo ng advice po sa elders, sa parents nyo, sa kasamahan nyo dyan, sa malapit nyong kaibigan. Kasi may nakita kong magiging okay kayo kung kung makareceive kayo ng kalinga. Wisdom message din. Sabi po dito, focus tayo sa
message dito na stay focused kayo sa inyong goal sa buhay. Tama yan, pero huwag kayo mag-overthink talaga. Kasi nakakasama yan sa inyo, okay? Hold the course, stay focused sa goal. Okay. Okay. Sabi po ng card dito na connect to your intuition. Connect to your intuition kasi ito yung maggagabay sa iyo. Para kailangan nyo maging confident dito eh. Bakit ka nabibigatan sa desisyon dito? Gemini, Libra, and Aquarius. May plano kayo. Oo, may plano kayo tapos parang may ma-sacrifice kayo or parang may ma-sacrifice kayo or nabibigitan kayo. Kasi nakikita ko dito na bibigita, di ba nag-iisip kayo na isang project, ng goal, or sitwasyon. Tapos nagkaroon na ng papaplano, alam nyo na yung cons and pros niya. Tapos nabibigatan kayo mag-decision. Bakit? Nag-hold back kayo sa past? Siguro kung mabigat yun na dahilan, then wag muna. Pero kung go talaga kayo, kung go na talaga kayo, then go ahead. May nagsabi sa akin na, anong tawag nito? Sentimental value. Nahirapan kayo magdesisyon, baka yung bagay na yon na i-sacrifice nyo, may sentimental value sa inyo. May sacrifice kayo. So, nahihirapan kayo. And sabi po ng card dito na calm and balance ang kailangan. So, pahinga kayo sa bahay. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Baka kasi ma-stress kayo. May nakita ko dito nagsaselo sa inyo. Gemini, Libra, and Aquarius. Andito pa siya, yung nagsaselo sa inyo. Self-centered to na tao. May concern kayo sa isang tao na nagsaselo sa inyo, nainggit sa inyo, hindi binavalue yung trabaho niya. This card may be asking you na mag-open ka sa taong may issue sa'yo without worrying about being rejected or judged. Kung may tao, kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, better to have a healthy disconnection. Kasi on guard ka dito ayaw nyo nang masaktan. Nagdududa kayo sa isang tao. So kung may pagdududa nito, marahil tinap kayo ng inyong intuition. Wag basta-basta magtiwala sa ganyang tao kasi nagloko na yan before sa inyo. Kung magkakaroon kayo ng hesitation sa isang tao, sa isang bagay, pag-isipan talaga yan na mabuti. And connect to your intuition, baka yung intuition nyo nung pumipigil sa inyo. Actually, lumalayo ka sa taong toxic yung naiinggit sa inyo, yung self-centered na tao. Pero kung kasamahan nyo talaga ito sa trabaho, tapos kailangan nyo mag-team up, then better to have a honest conversation. Lalo na leader kayo or boss kayo. Nako, kailangan talaga yan ng honest conversation para magkaroon ng team up Teamwork yan. Sample yan Ayun. May concern kayo sa taong narcissist, puro inggit yung nilalabas niya sa bibig niya. Ako. Okay. Ano pa? But I believe kasi strength nyo yung communication. So, I believe na magiging okay to. Itong taong ito na toxic sa inyo.
Okay? Ano pa? Lumabas to kahapon. Sure ako, lumabas to kahapon. Yung remember nyo, yung March 1 yun na may rivalry at competition, andito pa rin siya. Iba talaga yung impact ng nagsiselo sa inyo, no? Ay nako, kahit ayaw ni Gemini, Libra and Aquarius yung competition, rivalry, hala, sige. May may ganap po na competition and rivalry. Yes, nakikita ko talaga yung naanoy ka talaga, naiinis ka sa mga taong ganyan na hindi kasi hilig ni Gemini, Libra and Aquarius yung competition. Parang ganon, kung sa isang grupo sige kayo maglaban dyan, ako dito lang makinig sa inyo, manood sa inyo. Mas gusto nyo pa yan kahit nakikita ng ibang tao na mas magaling ka, mas matalino ka, maiinggit talaga sa inyo. Kasi some of you Gemini, Libra, and Aquarius is relax Relax, sa tingin nila relax. Bakit ganito si Gemini, Libra, and Aquarius? Relax. Tapos kung bigyan ng task or gawain, matatapos niya agad na mag-isa. Ganun. Hindi talaga maiwasan yan sa ibang tao na ganun yung tingin sa inyo. Kasi you are born na matalino. Kaya nyo yung mga mabibigat na trabaho. Minsan nga magagawa nyo yung matapos nyo yung mga gawain nyo ng mag-isa, ng maayos. Ewan ko ba kung maniniwala kayo. Pero sa Gemini, Libra, and Aquarius, ang lakas ng karisma nito at some of you talaga gwapo at maganda. Sa base on studies din, sa base sa realidad. Some of you talaga, malakas yung karisma, maganda, at gwapo. Hindi lang matalino. Parang package na matalino, masipag, leader sa lahat. At anong tawag nito? Maganda, gwapo. Pero yung weakness lang talaga nito is over yung sobrang perfectionist. May perfectionist na nakakabuti pero sobra kasi, minsan sobra na maghahatid ito ng weakness sa inyo. Tapos gustong perfect gusto talagang perfect. And ayun, pag mataas yung pasensya ni Gemini, Libra, and Aquarius, pero pag yan napuno, nako, kawawa yung person na yun. Iiyak talaga yan. Okay, back to our topic. Competition rivalry. Nakita ko dito. Sa mga single dyan, gusto mong makipag-date sa ilang tao bago pumasok sa exclusive relationship. Mas mainam talaga na kilalanin mo muna kung swak ba kayo sa isa't isa. Tapos, naging wiser kayo dito. Naiirita ka sa mga tao na tanong ng tanong. Naiirita ka sa mga tao na tanong ng tanong sa'yo kung kailan ka magjojowa or mag-asawa. Ay nako, Gemini, Libra, and Aquarius. Mairita ka talaga. Kahit ako mairita kung ganyan yung tanong ng tanong. Okay lang yung magtanong isang beses, pero pag 2 beses kita na lang nyo, taga-meet nyo is tatanong, kailan yung kasal? Kailan kayo mag-asawa? Kailan ka magjojowa? Naanoy po kayo. Okay, ang cute-cute nyo. Ayan nga. So, hayaan nyo na kung may makipag-competition sa inyo or rivalry. Yung ugali nyo, sige, hayaan kita, bahala ka dyan, hindi ako makipag-compete sa inyo, ganun.
And ang ganda ng clarification niyo po kasi nagkaroon ng harmony, union. At actually, ano to destiny. This is a destiny card, so isang malaking good news ito sa mga single. Maghanda dahil parating na ang nakatadhana sa iyo. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, masaya kayo ngayon. Oo, masaya kayo ngayon. Mahal na mahal niyo ang isa't isa at very supportive kayo sa mga ginagawa o plano niyo sa buhay. This is partnership and union. Ang dami ng mensahe. Pero natawa talaga ako sa yung naanoy kayo sa tanong ng tanong sa inyo. Okay. So, yun claim nyo itong milagro na darating sa inyo. Okay? Self-love. Para po sa mga single, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2. What you seek is seeking you. Keep moving forward. You got this. Kunin nyo itong message Hold the course, stay focused, and keep moving forward. You got this. Love message para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024. Challenges, all through soul connections, involve challenge that can be overcome together. And spiritual, your spiritual journey is beginning. Napahaba yung actually, marami talagang mensahe na gusto nga ipabot sa inyo. Kung hindi nyo pa napanood yung March 1, then panoorin nyo. Kasi andun pa rin yung gusto makipagkita sa inyo. Okay, express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. And relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Hingin tayo ng wisdom message para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024. May new beginning talaga naganap. Okay. May good new beginning po naganap. Your spiritual journey is beginning. May new beginning naganap. This is cycle. A 9-month cycle is at play. Your current project will take 9 months to mature and benefit you. Di ba may na-mention ako na maaring nagkaroon kayo ng project? Oo, na target, nagkaroon ng timeline. Lumabas din dito. A 9-month cycle is at play. Your current project will take 9 months to mature and benefit you. Commit fully to it. You have all the strength and stamina you need as long as you move forward and not backward. Okay, so move forward, and hold the course. Stay focused. Laban lang. Ma-achieve nyo yan. Gemini, Libra, and Aquarius. May timeline dito, no? 9 months. So, ma-achieve mo yan 9 months from now. And wow, spirituality. Your spiritual journey is beginning, and this is spirituality. Fly above and beyond your day-to-day thoughts to observe them from a bird's eye view. Quieting the mind and detaching from your thought patterns puts you in a better position to take in messages from your spirit's guide. Kabo ang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 2, 2024. A personal issue is reaches a solution. Magkakaayos din yung nakipag-rival sa inyo. Tapos, the end of a tough cycle approaches. Ang ganda. The end of a tough cycle approaches. Kaya pala may milagrong lumabas dito kasi nabigyan ng solusyon, the end of a tough cycle approaches, na-overcome nyo na ang challenges, ang ganda. Ang sarap sa pakiramdam nito. And spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Message from Archangel Raguel. We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. Naku, ang ganda.
Why? Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan nyo. A personal issue reaches the solution. So, nabigyan na ng solusyon ng inyong problema. Tapos, may message din dito na na-overcome nyo ang challenges sa inyong buhay ngayon. Tapos, ayun. Kaya nga may lumabas dito na isang milagro na darating. Tapos, sabi dito, tinutulungan ka ng spirits guide mo. Ng universe, ni God, para matupad ang inyong pangarap sa buhay. Tapos may timeline kayong binigay sa inyong project na pinag-isipan nyo ng matagal, 2 days okay. This is relationship harmony. Sabi po ni Archangel Raguel, we angels are opening the hearts of everyone involved. So, hinihil nila yung mga taong nanakit sa'yo, yung mga taong hindi magandang energy, ayun. Hinihil nila. Tapos, arguments and conflicts are being resolved now. So, magkakaroon ng resolution. Resolution. The end of a tough cycle approaches. Ang ganda, no? Ang ganda. I love it. Sobrang gaan yan sa feeling po. Gemini, Libra, and Aquarius. Ano pa po ang mensahe niyo po? Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels. Ngayong March 2 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sabi pa ni Archangel Jophiel dito, get rid of clutter, clear the energy around you, and use your intuition and have faith sa universe. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, March 2, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.